Okay? Pag-usapan natin ngayon ang isang napaka-importanting issue, ang pagharap natin sa pabago-bagong panahon, lalo na sa mga bagyo dito sa Pilipinas. At sa gitna nito, may isang kwento ng kooperatiba na nagpapakita kung paano ba talaga maging matatag. Simulan natin agad sa isang malaking balita. Opisyal na inanunsyo ng Pag-asa na sa Philippine Area of Responsibility na ang La Niña. So ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin, lalo na para sa sektor ng agrikultura? So para malinaw sa lahat, ang La Niña isa yang climate pattern kung saan lumalamig ang temperatura ng dagat sa Pacific Ocean. Ang epekto niyan sa atin, well, mas madalas at mas malalakas na pagulan. At yan, diretsyong bantayan sa ating food security at sa kabuhayan ng marami. At tingnan nyo to, ayon mismo sa Pag-asa, nasa advisory level na tayo. Ibig sabihin, hindi na lang to basta isang warning ha. Ito na yung sinasabi nilang take action. Oras na para kumilos at maghanda ng seryoso. At heto pang mabigat, hindi ito isang panandali ang problema. Ang forecast, posibleng tumagal ang La Niña hanggang sa unang quarter ng 2026. Grabe, di ba? Ito ay isang matagalang hamon na nangangailangan talaga ng pangmatagalang solusyon. Ngayon, silipin natin kung gaano kalaki yung banta nito sa isa sa pinakakritikal na sektor ng ating bansa, ang agrikultura. 2.2 bilyong peso. Isipin nyo yan. Yan yung halaga ng pinsala sa agrikultura mula pa lang sa Super Typhoon Uwan. Isang bagyo pa lang yan ha. Dito pa lang, ramdam na natin kung gaano kabigat ang epekto ng bawat bagyo sa ating mga magsasaka. At hindi lang isang bagyo ang pinag-uusapan natin. Makikita nyo dito sa datos, sunod-sunod yung pinsala. Mula sa daan-daang milyon hanggang sa bilyong-bilyong piso. Ito yung totoong realidad na hinaharap ng ating mga magsasaka. Malinaw na malinaw yung mensahe ng Pag-asa. Asahan natin ang mas maraming ulan at mas maraming bagyo. So ang malaking tanong, anong laban ng mga magsasaka natin dito? Pero alam nyo, sa gitna ng mga hamon na to, may isang kwento ng Pag-asa. May isang grupo ng magsasaka sa Quezon na nagpapakita kung paano lumaban. Kilalanin natin ang kwento ng LFAC. Sila ang Lukban Farmers Agricultural Cooperative o LFC. At sila yung isang buhay na halimbawa kung paano ang pagkakaisa at tamang diskarte ay pwedeng maging panangga sa anumang krisis. Ang layunin nila, simple pero napaka-epektibo. Una, bigyan ng siguradong bagsakan ng ani ang mga miyembro. Pangalawa, alisin yung mga middlemen na kadalasang kumakain sa kita. At syempre, tiyakin na yung pera ay umiikot para kumita ang kooperatiba at makinabang ang lahat ng miyembro. Okay, ang ganda patinggan, di ba? Pero ang tanong, gumagana ba talaga yung modelo nila? Huwag tayong maniwala sa sabi-sabi. Tingnan natin mismo ang mga numero. Ito, unang-una, yung net profit. Tingnan nyo, sa unang 3 buwan pa lang ng operasyon nila, tuloy-tuloy ang kita. Ito yung pruweba ng kanilang kalusugang pinansyal. Ibig sabihin, yung sistema nila hindi lang basta nakakatulong, talagang sustainable at kumikita. At ito ang mas kahanga-hanga. Habang lumalaki yung kita nila, yung gastos naman nila sa logistics, pababa ng pababa. Anong ibig sabihin yan? Yan ang tinatawag na kahusayan sa operasyon o operational efficiency. Habang tumatagal, mas nagiging matalino at masinop sila sa pagpapatakbo ng kooperatiba. At eto pa ang isang susi sa katatagan nila. Mahigit 25 magsasaka ang pinagkukunan nila ng produkto. Bakit ito mahalaga? Dahil hindi sila nakadepende sa iisang source lang. Kung may problema man sa isang farm, marami silang backup. Yan ang supply chain resilience. So paano ba talaga yung daloy ng pera? Dito, nagiging henyo yung sistema nila. May dalawa silang income stream. Una, yung mga miyembro, bayad sila para sa serbisyo nila. Pag-hauling, pag-pack. Tapos yung kooperatiba naman, kumikita sa service fees. Ang galing ba? Lahat panalo. Fair sa miyembro, protektado ang pondo ng kooperatiba. At kitang-kita rin sa paggamit nila ng budget kung gaano sila katalino. Tingnan nyo, mas malaki pa sa budget ang ginastos nila para sa pagbili ng gulay na direktang tulong sa mga miyembro. Samantala sa ibang gastusin tulad ng logistics at packaging, nakatipid sila ng malaki. Strategic yan. So matapos nating makita lahat yan, ano yung maaaral na pwede nating pulutin mula sa kwento ng LFAC at paano to magiging daan para sa isang mas matatag na agrikultura sa hinaharap?
Mula mismo sa kanilang operations report, ang hatol, ang programa ay operationally viable. Ibig sabihin, kayang-kaya. At hindi lang yan, ang istruktura ay makatarungan sa miyembro at pinoprotektahan ang kooperatiba. So kumpirmado, ang modelo nila gumagana, fair at sustainable. Ito na mismo yung blueprint. Siyempre, hindi ibig sabihin na naging perpekto lahat. Humarap din sila sa mga pagsubok tulad ng pabago-bagong presyo sa merkado. At natutunan nila kung gaano kahalaga na ma-record agad at nang tama ang lahat ng gastos. Ito yung mga importanteng aral para sa sino mang gustong sumunod sa yapak nila. At dito tayo nagtatapos sa isang napakahalagang tanong kung ang isang maliit na kooperatiba sa Lukban nagawa nila ng paraan para maging matatag sa gitna ng bagyo at krisis, paano pa kaya kung lahat tayo, lahat ng organisasyon ay gagawa rin ng sarili nating blue